Magandang gabi Pilipinas. Mahigit isang linggo na lamang ang hinihintay ng sambayanan at muli na naman tayong magkakaroon ng pagkakataong magluklok ng mga bagong pinuno sa ating mga barangay. Itinuturing man bilang smallest administrative unit ang mga ang nagbibigay ng frontline government services sa bawat Pilipino. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ngunit sa paglapit naman ng araw ng halalan, tila unti-unti ring nag-uusbungan ang ilang mga katanungan at issue ukol rito. All systems go na nga ba ang buong bansa para sa eleksyon? At ano-ano nga bang mga barangay ang kinikilalang election hotspots? Ako po si Kirby Cristobal. Yan at marami pang iba at itatalakay ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Astrodes. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras na paghimay sa isyong ito dito lamang sa Barangay Elections, a PTV Special Forum. Barangay ang pinakamaliit na bahagi ng lokal na gobyerno ng Pilipinas. Ito ang tumatayong pundasyon ng isang pamahalaan kung saan nagsisimula ang responsibilidad na panatilihing payapa at maunlad ang isang komunidad. Bagamat maliit, ay malaki ang tungkuling ginagampanan nito. Kaya naman, hindi nakapagtataka na marami ang nagnanais na lumahok sa nalalapit na 2013 barangay elections. Sa kasalukuyan ay tinatayang higit kumulang 40,000 barangay sa bansa. Higit isang linggo bago ang 2013 barangay elections, handa na nga ba ang lahat? Ano-ano nga ba ang mga election hotspots na dapat bantayan? At natugunan na ba ang hiling ng mga guro para sa mas mataas na allowance? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Barangay Elections. Muli isang magandang gabi Pilipinas. Magandang ating tatalakayin ngayong gabi, Mark, dahil nalalapit na nga po ang Barangay Elections 2013. Sa pagdaan ng panahon, Cathy, napakalaki na po yung inilaki ng responsibilidad ng ating mga barangay leaders. Unique sa ating bansa ang maraming features ng ating pag-uusapan ngayon. Kaya siguro importanteng maintindihan natin kung gaano kahalaga ang ating gagawing pagpili sa ating mga barangay leaders. Siyempre, pag-uusapan din natin, Mark, yung naging pag-postpone nung SK elections. Bakit nga ba? At ano na nga ba mangyayari sa pagka-postpone? Kailan kaya matutuloy? At yung kahandaan din po ng COMELEC, mahigit 40,000 barangay. Sabay-sabay pong maghahalalan ngayong darating na mga Oktubre 28. Kaya kung handa na po ba, hindi ba magkakagulo? Dahil minsan nagkakapersonalan. At sa history, throughout history, Mark, talagang mainit ang labanan sa barangay level. Gaano kahanda po ba ang ating kapulisan at ang COMELEC para sa malaking event na yan? Kaya para samahan po tayong pag-usapan ang mga isyong yan at ipaliwanag sa ating lahat kung gaano ka-importante itong magaganap na eleksyon, meron tayong mga panauhin mula po sa mga agencies ng gobyerno na nakatutok dito sa darating na eleksyon. Kasama po natin ngayong gabi, Assistant Director Leo Trovela. Siya po ang mula sa National Barangay Operations Office ng DILG. Magandang gabi po, Attorney Mark and Miss Cathy. At mula naman po sa Commission on Elections, siya po ang hepe ng Public Relations Division, Ma'am Erna Malinaw. Good evening, Attorney Mark and Miss Kat. At syempre mahalaga ang peace and order sa success ng kahit anong halalan. Kaya kasama rin po natin Police Senior Inspector Jonathan Del Rosario mula po sa PIO ng Philippine National Police. Magandang gabi po, Ma'am Cathy and Sir Mark, at sa ating mga tagapanood nitong ating programa.
at matagal-tagal na rin po nakikipaglaban para po sa kapakanan ng ating mga kabataan mula po sa National Anti-Poverty Commission Youth Sector, Ginoong GB Gores. Magandang gabi po sa inyong lahat at I'm very happy to be here. Okay. Una, mahalagang malaman natin, ano nga ba ang barangay? Sino-sino nga ba at ano-ano mga pwesto ang ihahalal natin ngayong Oktubre? Tanungin po natin kay Assistant Director Trovela. Ano po yung mga posisyon na ihahalal natin at roughly mga ilang barangay po ba ang involved? Okay. Sa darating na October 28, ang ating 42,028 barangays nationwide. So medyo may karamihan, 42,028 to be exact. Ay maghahalal tayo ng ating punong barangay at saka 7 sangguniang kagawad members or sangguniang barangay members or mga kagawad. Na? Mahalaga ang kinakaharap ng ating mga barangay officials kasi sila yung, kumbaga ang ating barangay kasi ang basic political unit. Sila ang unang takbo ng mamamayan pag may nagkaroon problema sa level ng community. Hindi naman kung may usapin ng, ibig sabihin ng peace and order o kaya ng hygiene, etc. Hindi naman sa mayor at sa governor lumalapit ang ating mga mamamayan, kundi sa ating mga barangay officials muna. So napakalapit sa puso natin ang ating mga barangay officials, kaya hindi maitatatawa na tuwing ganitong may barangay elections, sabihin na natin na dito makikita na buhay ang ating demokrasya. Buhay na buhay talaga. Buhay na buhay. Kasi hindi, siguro sasangayon sa akin ng COMELEC na tuwing barangay elections, mas mataas ang turnout kaysa sa local election. Napansin din po namin yun. Talagang buhay ang demokrasya dahil napansin natin kasi na sa panahon ng barangay elections, mas maraming tao at yung mga nag-motorcade, mas mahaba at talagang napakasaya. Pero gusto ko itanong kay Mama Erna. Ma'am Erna, itong ating barangay elections ay dapat apolitical. Hindi po sila dapat may mga political parties. Pero nakikita natin, talagang kampo-kampo pa rin po, grupo-grupo. Pakipaliwanag po ang essence ng barangay in the light of it being apolitical. Yes po, oo. Dapat tama po kayo doon, Attorney Mark. Ang barangay elections po ay dapat po talagang apolitical. That's why even the rules of COMELEC and even our rules in our government, it follows through the pattern that it should be apolitical. Wala na tayo yung additional na campaign expense for a political party. So it's gonna be inexpensive. Wala na po dapat na kampo-kampo. But Philippines being the Philippines, ganun po ang ating nangyayari. Maybe because ang barangay po kasi being the smallest unit of the government, nagkakakilanlan po tayo masyado doon po, unlike yung sa mga local na medyo mas malaki, the barangay is really very close. Nagkakakita, kapitbahay mo, sa kabilang kanto lang. Kaaway mo. Kaaway mo, correct. Oo. So, ganun po siya. And kagaya ng nasabi ng ating dalawang naunang panauhin, talagang malapit sa atin, talagang indirect contact with the people, itong mga barangay officials. And maraming serbisyo ang kanilang ibinibigay sa atin, sa taong bayan. Tanungin natin kay GB, ano ba yung mga serbisyo na naibibigay ng barangay official sa taong bayan? Maraming mga services, tama nga yung sinabi nyo, Kathy, na it's a front line for services, no? So hindi naman tumatakbo yung mga mamamayan natin sa mayor agad or sa gobernador when it comes to the needs. For example, yung barangay health workers sa mga barangay health centers, galing yan sa barangay, sila yung nagpapasweldo niyan. Meron din silang role sa mga barangay na elementary schools, high schools, nagkakaroon din sila ng role sa peace and order, for example. So, eto yung mga services na sana ay binibigay ng barangay sa kanilang mga constituencies. Pero usually kasi, ang nangyayari is very politicized itong mga to. So, kung hindi sila kaalyado ng mayor, ay hindi sila nakakakuha ng pondo para sa pag-deliver ng ganitong mga services. So, we also have to look at the reality na when we hold the barangay elections, extension din yan ng clout ng mayor or ng local executive. So, hindi ko nga maintindihan, for example, kung bakit siya apolitical. Parang nagtuturn pa rin tayo ng blind eye sa pagiging political talaga ng eleksyon, no? So,
kung gawin natin siyang political, mas mariregulate natin siya when it comes to campaign financing, when it comes to ano yung party lines nila, etc. etc. Pero dahil apolitical nga siya, we turn a blind eye to it at hindi natin nare-regulate. And at the same time, dahil hindi natin nare-regulate, kung sino yung manalo, depende doon yung social service na makukuha ng mamamayan. Kaalyado ba or hindi? So nagkakaroon ng kompromiso, no, sa mga dapat na pina-function talaga ng barangay at hindi lang extension ng political clout ni Mayor. Okay, from service to yung politika sa barangay, dedetalyihin natin yan, Cathy. Pero gusto ko munang itanong sa ating representative ng ng Philippine National Police, kay Sir Del Rosario. Sir, totoo po ba na mas marami pa pong nasasaktan at namamatay sa panahon ng barangay election kumpara po sa panahon ng presidential election? Una po, gusto po kayong batiin ng magandang gabi ang ating mga tagapanood at of course binabati rin ang ating GPNP, Police Director General Alan Purisima. Going back to the question, sir, actually hindi naman natin masasabing mas madugo or mas maraming violence ngayon sa barangay levels. Ang pinaka-critical part lang po dito, sir, is mas marami po yung babantayan natin on the part of the PNP. Alam naman po natin sa national and local elections, sa isa pong bayan, ma-identify natin yung mga groups, mga candidates for mayors and councilors. Siguro limited, ilan lang yun sila. Pero unlike in the barangay elections, alam po natin ang isang munisipyo composed of mga around, siguro pinakamaliit po is mga 15 barangay. So napakarami po yung babantayan ng ating kapulisan dito sa ganito pong klaseng exercise. Balikan ko lang yung roles and functions ng mga barangay officials. Nasabi kanina ni GB, peace and order. Senior Inspector Del Rosario, ang delineation ng responsibilidad pagdating ng mga pulis at ng barangay officials sa peace and order. Kailan po kami tatakbo sa barangay officials at kailan kami